at kung ano-ano pa man. So, the names of God, apat po ang ating pag-uusapan ngayon. Una na dyan ang Jehovah Chidkenu. Ayan. Tapos Jehovah Mekadesh, Jehovah Shalom, and Jehovah Nisi. So, sa apat na yan, ako dati ang alam ko lang talaga dyan, Shalom. Ayan ang pinaka-common. So, yung Nisi, medyo somehow, parang naririnig-rinig ko na rin siya, pero si Shalom talaga ang madalas kong naririnig. So, pag-uusapan natin muna, syempre, ang Jehovah Chidkenu. Nakakabulo yung Chidkenu. So, yung Chidkenu, derived daw siya from the word Chedek and means righteousness. So, ibig sabihin, Yahweh or God is righteousness, our righteousness. So, Chedek daw is, na-translate siya 100 times. Meron siyang, na-translate siya sa pagiging right, righteousness, righteous, just, justify, declare innocent. So, pag sinabing righteous, alam naman natin yan, ibig sabihin is doing that which is right. And this name, yung God's name, speaks of the fact that God will always do that which is right because He is righteous. So, ibig sabihin, ang Diyos, itong pangalan ng Panginoon natin ay sinasabi or nagmamanifest yung pagiging righteous niya. Kasi ang righteousness nga, pag sinabing righteousness, hindi gumagawa ng mali, ng kasamaan, wala siyang bahid ng kasalanan or karumihan. So, ang word na Jehovah Chidkenu is 2 beses lang siyang nabanggit sa Bible. Pero yung righteousness, maraming beses. Pero yung Jehovah Chidkenu is 2 beses siya nabanggit sa Jeremiah 23:6 and Jeremiah 33 verse 16. Sige, next slide. So makikita natin yan sa Jeremiah 23:6, sabi dito ni Prophet Jeremiah, "In his days Judah will be saved, and Israel will dwell securely, and this is his name by which he will be called, Yahweh our righteousness." Sa latter part, after 10 verse, nabanggit din ito, yung Yahweh our righteousness. Next po, Jeremiah 33 verse 16. "In those days, Judah will be saved, and Jerusalem will dwell in security, and this is the name by which he will be called, Yahweh is our righteousness." So, 2 beses lang siyang nabanggit. At ito ang istorya nito, or yung pinakasimula talaga niyan is, si Jeremiah ang prophet that time. So, binalaan ng Panginoon ang mga ninuno ng Judah na parurusahan sila ng Diyos dahil pinababayaan nila ang mga anak ng Diyos, which is yung mga Israelites. So yung mga leader noon ay imbis na ituwid sila or turuan ng tama, is sila ang nagliligaw sa mga Israelites. Kaya nangyayari, yung mga mamamayan ng Diyos, nagtatago kung saan-saan. Pupunta sila sa kuweba, pupunta sila sa mga tagong lugar para lang hindi sila makita. At yun nga, hanggang nagkawala-wala or nagkahiwa-hiwalay na sila. Yung iba napunta ng Babylonia, sa iba't ibang nations, naging mga captive or yung mga slaves, naging slaves sila doon. So, binalaan sila ng Lord na ang mga unfaithful daw is parurusahan. Pero, pinangako dyan ng Lord na ire-restore niya yung Jerusalem at ibabalik niya yung mga kanyang mga mamamayan. So, hindi lang i-restore, pero sabi dito, he will raise to David a branch of righteousness. Maglalagay siya ng pinuno ng hari na siyang maghahari or mamumuno sa mga mamamayan niya na righteous. Kasi ang mga pinuno na yan talaga is gumagawa ng kamalian. Ibig sabihin, syempre, kabaliktaran, mga unrighteous. So, ang sabi ng Yahweh, sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah, magtatayo or ipapanganak ang isang maghahari na righteous, na walang bahid ng kasalanan, walang kamalian, which is naganap at nangyari nga.
Which is, ang righteous na to, na tinutukoy dito, is si Jesus Christ. At syempre, paano natin yan mamaya. So, ang hari na matuwid, ang ating Panginoon Diyos, may karunungan siya na pinapairal niya ang katuwiran at ang katarungan. So, ang Panginoon ang ating katuwiran. So, walang justice sa mundo kung wala ang ating Panginoon na matuwid. Mahirap mamalakad ng bansang Pilipinas, lalo na kung ang pinuno natin ay puno ng kurakot, puno ng mga masamang pag-iisip. Mabuti na lang at merong Diyos ang bansang Pilipinas na siyang nagahari sa atin. Kaya kahit na merong kaguluhan or merong mga disagreement pa rin naman talaga, pero mas nananaig pa rin ang kabutihan. Dahil ang bayan sa awit ng bayan, ang bansa natin, ang Diyos ang ating pinaglilingkuran ngayon. So, ayan. Sa Romans, my next verse niya, Romans 3:22 hanggang 23. Yan. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for though there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ngayon, noong mga unang panahon, akala natin mga pinuno lang noon ang mga masasama. Pero hanggang ngayon din naman talaga, nararanasan pa rin naman natin yan, di ba? Ay nga, sabi natin hindi man sa Pilipinas, pero sa mga ibang bansa, talagang nagahari ang kasamaan. Nararanasan natin yan. Pero, wag tayong mag-alala kasi nga, ang Diyos natin, ang ating siyang pinuno, ang righteous na gumagabay pa rin palagi sa atin. At syempre, hindi na tayo lalayo, kasi ito, sa verse na ito, ang tinutukoy lang dito is pinuno. So, parang as a group or leader yan. So, wag na tayo lalayo, sa sarili nilang din natin. Alam natin sa sarili natin na unrighteous tayo. May mga nagagawa tayo pagkakamali, maliit, malaki, may hayag, may hindi hayag, may lantaran, may mga kasalanan na parang yung bulgar, pero mayroon naman kasalanan ang hirap aminin, may kasalanan naman din na madali namang i-confess sa Lord. So, yan. Pero, sorry. So, para maging righteous tayo, kasi dahil nga unrighteous tayo, kailangan may righteous. Sabi sa verse 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. So, paano ka magiging righteous kung ang pinaglilingkuran natin is unrighteous? Kaya tayo magiging righteous sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ na righteous. Sabi nga on behalf ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, isang paalala na kahit na ang Diyos ay itinuring na madumi dahil sa kasalanan natin, hindi ibig sabihin nun is unrighteous na siya. Righteous pa rin ang Panginoon, talagang inako lang niya yung kasalanan natin para tayong mga unrighteous is maging righteous sa paningin ng Panginoong Diyos. Mahirap maging righteous sa paningin ng Lord, lalo na kung gagawin natin to ng sariling effort natin, yung magpapapako sa krus, or yung mga hahampasin mo yung likod mo. Kumbaga sinaktan lang natin yung sarili natin, pero sa tingin ba natin magiging matuwid ba tayo sa harap ng Lord? Mas hindi pa, di ba? Mas nasasaktan ang Lord kasi nakikita niya na sinasaktan mo yung sarili mo sa maling paraan. Na imbes na sana, ang gawin na lang natin is mag-pray, alalahanin, magbulay-bulay, mag-fellowship sa family natin, sa mga friends, sa relatives, or sa mga co-believers natin, ayun pa yung naniniwala ko na mas gusto ng Panginoon na gawin natin. Kasi ayun yung mas kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. At syempre, di naman natin sila masisisi kasi ayun yung katuruan nila, ayun yung paniniwala nila. Kaya nga ngayon, nandito tayo sa simbahan, syempre para alamin kung ano ba talaga ang katotohanan. At hindi tayo hindi maramot ang Lord sa mensahe or sa mensahe na gusto niya ibigay sa atin kasi andyan nga ang Bible natin, andito yung mga leaders natin, pastor, para humingi tayo ng gabay sa kanila at patnubay. So, righteousness, tanging ang Diyos ang matuwid,
Walang iba para maging matalino ang bata, anong dapat niya samahan? Mga matatalino din. Kung gusto mo maging payat, sino dapat mo sasamahan? Yung malakas ba kumain? Siyempre hindi. Kasi mahahata ka niyan. Kain ng kain, di ba? Kaya kung gusto mong pumayat, huwag ka sumama sa matatakaw, sa mga malalakas kumain. Di ba? Ibig sabihin, kung gusto mong maging matuwid, sinong lalapitan natin? Ang Diyos, si Jesus Christ na naging si Jesus na righteous or walang bahid ng kasalanan. Kasi siya nga ay noon, ngayon, magpakailanman, walang bahid ng kasalanan. Tayo kasi, ngayon, kahapon, nakagawa tayo ng pagkakamali. Tapos ngayon, mabait tayo kasi Biyernes Santo. O kaya naman, Sabado de Gloria, kaya Resurrection Day. So, after nun, bukas, dahil tapos na ang Holy Week, tapos na ang pagbubulay-bulay, babalik na naman sa kalokohan, kamalian. So, tapos next year, babalik na naman sa pagiging santo, di ba? So, pamago-bago tayo. Hindi talaga tayo consistent sa pagiging matuwid. Pero, hindi natin siya dapat na masyadong ikabahala or hindi natin dapat i-condemn sarili natin kasi nga meron ng matuwid na nagpapatuwid sa atin. At syempre, pag tayo ay naging matuwid na sa paningin ng Panginoon at alam na natin na matuwid na tayo sa paningin ng Lord, hindi na dapat natin binabalik-balikan pa yung mga maling habit natin. Kasi nga righteous na tayo. Kasi ang iba talaga, kaya sila paulit-ulit sa pagkakamali nila, hindi kasi nga nila alam na sila'y righteous na sa mata ng Panginoon. So tayo mga anak ng Diyos, lingkod ng Lord, na alam na natin na righteous tayo dahil ang Yahweh natin ay righteous, hindi na dapat tayo bumabalik sa ating mga maling kasalanan, maling gawi. Di ba? Dapat everyday nagbabago. Sa mga mamshi, naalala ko na pag-usapan din po natin to, no, yung kapagawa ng kasalanan daw. So, pag nakakamali ka, dapat hindi mo na siya nauulit, nababawasan mo na siya, ganon. At kapag kinorek tayo, hindi dapat condemnation ang nararamdaman natin, kundi conviction. Kasi nga, nasa atin ang Holy Spirit na siyang nagpapaalala sa atin, oh, matuwid ka na, huwag mo nang gagawin yan, huwag ka nang liliko, huwag ka nang babaluktot. Pag malamig lang naman tayo bumabaluktot, di ba? So, ibig sabihin, pag malamig ka sa faith, possible na bumaluktot ka talaga. Bumaluktot yung pananampalataya mo. So, anong dapat natin gawin para hindi bumaluktot sa pananampalataya? Magpainit. Painit sa Panginoon, maging on fire. Magbasa ng Bible, maglingkod sa Lord, dumati ng mga gawain. So, ayun yung mga common lang na alam natin na magiging way para tayo ay maging mainit sa Panginoon. At hindi dahil sa ikaw, kung bakit ikaw ay naging matuwid, dahil yon sa katuwiran at siya'y matuwid. Biyaya to ng Panginoon na dapat nating tanggapin. Kumbaga, ibinigay na nga sa atin si Jesus para maging matuwid tayo. Huwag na nating tanggihan. Masyado naman nating humble. Kung hindi pa natin tatanggapin yung katuwiran na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tanggapin lang natin, kagaya ng salvation. Kung paano natin siya tinanggap, tanggapin din natin, angkinin natin, ariin natin na tayo matuwid na. Kasi kung hindi natin aariin yan, o hindi natin i-manifest, yung parang, yung talaga igagrab mo siya, naisipin mo na ako to, matuwid na ako, hindi siya magre-reflect sa buhay natin. So ang gagawin natin, lagi nating sasariwain, lagi nating alalahanin, ang Diyos ko ay righteous, dapat din ako'y maging righteous sa paningin ng Panginoon. So may last verse pa yan. So, nabanggit na pala, nabanggit ko na ba yun? Wala na pala. So, ayan, ang Diyos ay ating righteousness. O ang Diyos, our Yahweh, our God, is our righteousness. So, next natin is yung Jehovah Mekadesh. Yan. The Lord who sanctifies us. So actually, parang naalala ko na message na rin to dati, no, yung righteousness, sanctification. So at least alam na natin na ayun pala yun, ayun yung pangalan ng Lord, para every time na maaalala or makakagawa tayo ng pagkakamali, Jehovah, Tsidkenu,
paalala mo sa akin na ako'y righteous na. So, may man tayong mababanggit na lagi. So, additional yan sa panalangin natin. So, ako kasi, pag nagpipray ako, talagang limited din eh. Diretso, gano'n, isang buo, ganyan, ano lang siya, one sentence, one word. So, matutulungan tayo sa pamagitan nito na at least alam na natin na pwede natin banggitin yung pangalan mismo ng ating Panginoon. So, Jehovah Mekadesh, sa Aramaic word, ang Kadesh is sanctification. Sa Hebrew word naman daw, Kadosh means holy or set apart, distinguish, to sanctify. So, ibig sabihin, the Lord sanctifies us. Describe God as the one who sanctifies His people, made them holy and set apart as His own. So, ang word naman ng Jehovah Mekadesh, it appears twice sa Exodus 31 verse 13 and Leviticus 27 to 8. So, pero yung mga word na sanctification, holy, maraming beses din nabanggit yan. Pero yung pinaka-name ni Yahweh na Jehovah Mekadesh is 2 beses lang siya nabanggit. So, yun nga sabi sa Exodus 31:13, "But as for you, speak to the sons of Israel, saying, You shall surely keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am Yahweh who makes you holy," or Yahweh Mekadesh. Sa next verse, sa Leviticus naman, 27:8, "Therefore you shall set yourselves apart as holy and be holy, for I am Yahweh your God, and you shall keep my statutes and do them. I am Yahweh who makes you holy," our Jehovah Mekadesh. So sa Old Testament, alam naman na natin kung paano sila nililinis, di ba? Sa pamamagitan ng dugo ng animal. So dati, ang ginagawa ng mga pari, yon, papatay sila ng hayop, tapos yung dugo nun, dadalhin ng pari doon sa altar, sa sagradong lugar, tapos ayun, yung pari lang ang may karapatan na mag-alay or magdala ng dugo na yon. So ngayon, dahil wala naman na tayo sa all this, dahil nandito na si Jesus Christ, may gumawa na nun at ang ginawa ng Lord para ma-cleanse tayo ay ganun din ang ginawa niya. Siya'y pinatay, at yung dugo niya ang nagsilbi na kabayaran sa ating mga kasalanan. So hindi na natin kailangang mag-alay pa ng hayop. Dahil biro nga nila dati ng mga pastor natin, kung hayop pa rin noon, siguro yung mga pusa, alaga kong pusa, di ko kaya. Kaya nyo ba yung alaga nyong aso? Yung mga talagang alaga nyo, pinalaki nyo simula bata hanggang paglaki, tapos ayun pala yung papatayin para lang sa kasalanan mo. So parang, kung makakapagsalita lang siguro yung mga hayop nyo, natin no, sabihin, ayos ka, kasalanan mo, tapos aalagaan mo ko, papatayin mo lang din ako para sa kasalanan mo. Diba? So, salamat talaga sa Panginoon na siyang nagligtas sa atin at nagbigay ng kanyang dugo. Mahirap paniwalaan kasi nga, wala tayo sa mundo noon. Pero kung sasariwain natin, dahil tayo nga ay mga follower ng Lord, hindi na natin kailangan makita para maniwala. Paniwalaan lang natin at kusa na siyang dadaloy sa buhay natin. Magre-reflect yan, makikita yung paniniwala natin, makikita na sa pamamagitan ng ating mga gawa. Pero dahil nga nasa mundo pa tayo, may punto pa rin sa buhay natin na napapatanong tayo, napapaisip, parang, totoo ba, am I really holy? The way I speak, the way na mag-act ako. Parang lagi na natin naririnig eh. Dahil sa pamamagitan ng dugo, tayo ay na-cleanse na, nalinis. Pero talagang may kaaway eh. Pinapaalala sa atin na, hindi, madumi ka. Toyo. Naalala niyo yung toyo na inano ko dati na yung illustration na yung toyo tapos yung tubig dumadaloy lang siya tapos yung toyo hanggang sa naging puti na luminis na. Kasi nga, ang makakapaglinis ng sa madumi is yung malinis lang din. Kung ang damit mo ay, di ba, yung mga decolor tapos o yung puti haluan mo ng ibang kulay, magmamansya siya. Na imbis na kaya nga mo nga siya nilaban para luminis eh, tas magiging madumi lalo. So, the only way para maging malinis tayo is we need din yung holy, which is si Jesus. Pero, andyan nga ang kaaway dahil nasa mundo pa tayo,
pumapasok sa isip natin, hindi ka holy, ano ka, santo ka ba? Ngayon, na marami ka pang ginagawang pagkakamali, marami kang Pero tandaan natin, yung part natin versus sa God's part. So, ibig sabihin, meron tayong part na dapat gagawin at yung part ng Lord is i-sanctify tayo. So, isa-isay natin ano yung mga part natin bilang mga anak ng Lord. Sinabi diyan na consecrate ourselves. Pag sinabing consecrate, ibig sabihin, to make or declare sacred, set apart, or declare to the service of the Lord. So, ibig sabihin, kapag sinabing consecrate, ibig sabihin, dapat pinaprioritize na natin yung mga spiritual life over sa earthly life natin. Kasi sinabi nga, set apart eh. Pag sinabing set apart, dapat ihiwalay yung dikolor sa dikulay. Dapat ihiwalay ang unbeliever sa mga believer. Dapat ihiwalay yung mga makasalanan or ihiwalay yung mga nagkakasala sa mga matutuwid or mga taong nagpapatuloy na pinipigil o nagpupursige na gawin yung tama. So, ayun yung part natin para maging holy tayo. Kasi hindi naman tayo bigla-bigla na lang magiging holy o banal ka na, pagising mo, banal ka na lang, nag-pray ka lang ng 10 hours, tapos tingin natin banal na, di ba? So, hindi siya ganon. May part pa rin tayong gagawin. So, ang gagawin natin, isipin natin palagi yung mga spiritual life natin. Dapat isipin natin yung mga makalangit na bagay. Kasi ang mga temporary na yan, mga earthly life na yan or earthly things is temporary lang talaga. Hindi sila matagalan na hanggang langit is madadala natin. So, unahin natin lagi spiritual life. Kung dating sa punto ng buhay natin na papapiliin tayo ng Lord kung ako o siya, mga ganon. O kaya ako, yung gawain ko, o yung gawain ng iba, ng labas. Diba? So, alam na natin kung ano yung sasabihin natin. At hindi naman namin kayo pinipilit na kung dumating man sa punto na kasi dito, syempre, may mga magiging, din naman, professional talaga eh. Yung tinatawag na team building. Kasi minsan talaga, ang ginagawa nila, ang team building, sinasakto nila ng Sunday. Kasi nga, para walang gawain. Walang pasok sa work. So, darating sa punto na, syempre, dahil may gawain tayo ng Sunday, tapos may team building ng Sunday sa work. So, nasa atin na kung ano yung pipiliin nyo. Ako ay strongly and confident sabihin sa inyo na sa lahat ng mga company na napasukan ko, siguro ilan na company ko, wala pa ako nasamang team building. Wala pa. May team building kami noon sa Boracay. Hindi ko sinamahan. Nirefund ko yung binayad ko kasi nasakto yun na siguro kanya-kanya lang talaga tayo ng conviction ng Lord. Pero sabi nga kasi, pagka holy ka na, dapat pinaprioritize natin yung mga spiritual na bagay. So ako, ayun yung sa akin pangungusap sa akin ng Lord eh. Kasi marami pa naman pagkakataon para mag-Boracay, di ba? Mali mo, libre pa nga yung Boracay na ibibigay sa akin na pag pumunta ang Boracay, libre pa wala kang gagastusin eh. So, darating talaga sa punto ng ganon and hindi naman namin kayo susumbatan or hindi naman namin kayo iko-condemn, bakit sumama ka dyan? Yeah? Pero kung gagawin natin yon para sa Lord pa rin, para malugod siya, hindi ko alam kung paano yung paraan, kung pag pumunta pa kayo ng Boracay doon, mag-share pa ba kayo ng gospel. So, di ba, nasa sa inyo pa rin, nasa sa atin pa rin naman kung paano natin gagawin yung bagay na yon na nag-glorify pa rin ang Panginoon. So, darating sa punto na gano'n, pero lagi nating isipin ang mga nakakalugod sa Panginoon. And of course, kailangan syempre draw closer to God sa pamamagitan ng panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Lord, and sa pagrepent sa ating mga kasalanan. Dahil kung paulit-ulit nga natin siyang gagawin, so hindi na siya matatawag na, o hindi na tayo matatawag na follower of Christ. Kasi nga, paulit-ulit lang tayo sa ating mga kamaliang ginagawa. As sinabi dyan, sa ibang verse sinabi na, keep my commands. Dalawang bagay lang naman or dalawang utos lang naman ang ibinigay sa atin ng Lord. Love your God with all your heart and yung love your neighbor.
So, 2 na lang yan, dati 10. So, dahil nga mahirap tandaan, mahirap parang, ano naman siya, redundant na lang. So, syempre, dahil alam ng Lord, ang ginawa niya, ginawa niyang 2 utos na lang. So, kung patuloy natin na gagawin, mamahalin ng Lord, above all things, above sa mga desire natin, above sa mga plans natin, He will make us holy. Magiging isa-sanctify niya tayo, lilinisin niya tayo hanggang sa totally is tayo rin ay maging katulad niyang banal. So, sinabi rin dito, perform task, or may isang verse kasi dyan na yung perform task na tinutukoy dyan, syempre, ayun na yung ministry natin. Gagawin na natin yung mga ministry natin. Syempre, alam naman natin, may iba't iba tayong mga ministry sa pagkanta, sa pagpipreach, or ano pa bang gawa niya sa mga cleaning ministry, sa mamshi. So, maraming parts. So, ayun naman yung dapat daw natin gawin. Gawin naman natin yung task na pinapagawa sa atin. Mag-cell group tayo, umatin ng mga prayer meeting, mga iba't ibang gawain ng Lord, kasi ayun din yung magiging paraan para tayo is maging katulad ng Panginoon. Sabi nga ng Lord, be holy because I am holy. And next, syempre, in this way, God begins transforming us to be like Him nga. Hindi siya magic, hindi siya instant na pag sinabi mong ngayong araw tinanggap mo na ang Lord bilang Savior, Lord and Savior is automatic holy ka na. Kaya may ibang mga tao na sinasabi, kala ko ba tinanggap mo si Lord, bakit ganyan pa rin ang attitude mo? Bakit ganyan pa rin ang ginagawa mo? So sabihin natin kasi nga, by process Isa-sanctify ako ng Lord completely by process. Hindi niya sinabi na, I will sanctify you instantly. By process talaga. So lahat naman tayo is kailangan dumaan ng process kahit naman sa interview, sa pag-a-apply ng trabaho, sa pagiging pastor, meron pa rin din process yan. Hindi naman instant na ang pastor natin biglang naging pastor na lang siya. Meron din siyang ordain, nag-take na exam, and sa Diyos walang papuri sa mga nakapasa ng ministerial license, mission worker. Salamat sa Panginoon. So magbayad na po tayo. Hindi ba tayo nakapagbayad? So, alam niya, itong yun, ang ganda ng boses. So, alam niyo yun, kahit yung magiging pagbabahagi ng Lord, may process din siya. So ngayon, dahil licensed mission worker na kami, pwede na kaming pumunta sa mga ibang lugar para magbahagi ng salita ng Lord. Pero hindi kasi sinasabi na huwag tayong magbabahagi dito. Parang huwag nating hintayin na magkaroon tayo ng license para mag-share. Anytime we can share the Word of God. Yun lang talaga, yung license na yun is kapag mayroong humarang, may magtanong na mga pulis o mga checkpoint, tapos makita kaming naggugrupo-grupo, pwede namin siyang sabihin, i-present na ito po is ganyan, may ginagawa kaming mission worker, nag-share kami ng Word of God. So, ganon. So, ano lang siya, parang formality na lang din. Legal, for legal purposes. So, by process din, so di ba hindi siya agad-agad na bigla na lang kami magiging mission worker, nag-take kami na exam, nag-review kami, habang nasa biyahe kami, yung old tsaka new, kinanta namin yan para lang makabisado namin. And to God be the glory kasi nga, nakapasa naman kami lahat. Walang bumagsak. Muntik na. At, muntik na yun, no? Pero, nakakatawa kasi, may top student, ayaw nga pala sila, ayun sasabihin ko, proud kami na sabihin na yung mga member ng church natin is mas mataas pa sa mga nag-Bible school. Ang yabang, no? Siyempre, to God be the glory, no? Kasi nakita namin At si Renz, sunod-sunod kami ganyan-ganyan. Tapos, nakita ko nga yung my score kasi may mga kilala akong mga umaattend ng Bible study, classmate ni Pastor. Mas mataas pa kami. Nakakatuwa na ang galing ng Lord sa buhay natin. Kaya, yun, balik tayo sa process na yan. Hindi siya agad-agad at hindi mo siya agad na ma-earn. Gaya din pala nung exam ko nga nung last Saturday. Matagal na akong HR. 10 years na ako nag-HR Ay, 10 years ba? O mga ganon, 6 ata. So, ngayon, nag-take ako ng exam nung Saturday. Ngayon, certified HR na ako. Pwede na akong
magtanggal ng tao. Joke lang. Pwede na akong mag-dismiss ng tao. So, parang doon ko lang, lately ko lang din siya na-realize na lahat talaga, kung gusto mong maging isang ganap, na sabihan, maging ganap na HR, maging ganap na nurse, doctor, may kailangan kang pagdaanan. May kailangan kang pagdaanan na test. At salamat sa Lord kasi medyo hinulaan ko. Kasi 2 weeks lang yung review ko. Tapos sumabay pa yung preaching. Pero ayun nga sinasabi ko sa Panginoon na kaya ko kasi kaya ng Lord. Tapos sabi ko, hindi ako ilalagay ng Lord sa sitwasyon na to kung hindi ko naman kakayanin. Kaya, salamat sa Lord, nakalahati ko naman yung score. Nakapasa naman ako. At yun nga, certified HR na ako. So, lahat talaga by process. And kaya, pagka dumating sa punto natin na napapatanong tayo na, holy na ba ako, Lord? So, check din natin sarili natin na bakit, ano ba ginagawa ko? May ginagawa rin ba akong part? Ginagawa ko ba yung commandments ng Lord? Sineset apart ko ba yung sarili ko sa makamundo? O ako din ba ay nakikisama rin sa mga makamundong tao? Diba? Kaya hindi dapat natin kino-question ang Lord kung totoo ba talaga na kaya niya tayong i-sanctify or linisin. Kasi nga, ayun yung part niya. Dahil siya ay holy. So, kaya niya pinipilit or kaya niya ini-impart sa atin na maging banal tayo kasi nga, siya mismo ay banal. Kung tayo ang totoong anak ng Diyos, kailangan yung pinaglilingkuran natin ay holy, tayo mga lingkod niya din is dapat, ganun din, yung mga follower niya is dapat din holy at banal. So, ayun yung pangalawa natin. So, dalawa na tayo. Ang next naman natin ay ang Jehovah Shalom. Yan, peace. Ito yung pinaka-naranasan ko nun eh. yung itong sa sa campsite na sa refreshment natin eh. Daming mga pero sabi nga ang mundo talaga is magulo. Pero kapag nasa Panginoon, ang mundo ay magulo. Ang tondo ay magulo. May langit din. Kahit na, kasama ko yung mga taga-tondo. Pero nakaranas pa rin naman ako ng kapayapaan sa pag-aaral ng Word of God noon. So, ang shalom daw means, ang Jehovah Shalom ay, means the Lord is peace. So, ang ibig sabihin ng shalom is be complete or sound, translated as peace or absence from strife. So, merong story dyan kung saan nabanggit ni Gideon na Jehovah Shalom. Ang tanda ko, isang beses lang siya nabanggit yung Jehovah Shalom. Pero yung word na Shalom, maraming beses din siyang nabanggit sa mga New, sa Old Testament. Pero yung Jehovah Shalom, isang beses lang siya nabanggit ni Gideon. So, sa Judges 6:26 natin makikita yon. So, Gideon built an altar there to Yahweh and named it Yahweh is Peace. To this day, it is still in Ophrah of the Abiezrites. Yan. So, to give you a short story, ang kwento ni Gideon ay, kasi nung time na andun sila sa, nakalimutan ko yung lugar, sorry. Pero, ayun, ang mga Israelita kasi, nung time na yan, is patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. So, kaya ang ginawa ng Lord, pinahintulutan niya na masakop sila ng mga Midianites. So, sa sobrang lupit sa kanila ng Midianites, ganun din nangyari sa kanila kung saan sila nagpupunta, nagtatago, pero nasusundan pa rin sila ng mga Midianites. May time na nagtatanim sila ng mga ani para meron silang anihin, para meron silang makakain. Tapos ang gagawin ng mga Midianites is kukunin nila, nanakawin nila, sa wawasakin nila, hanggang sa talagang wala, complete na loss or walang-wala sila na makukuha. So hanggang sila ay humingi na ng tulong sa Diyos at sila'y narinig ng Diyos. Kaya nagpadala siya ng propeta para sabihin yung verse 10, makikita po ba dyan? Pagkatapos dumating ang anghel at nagpakita kay Gideon para sabihin inutusan si Gideon dyan na, hanapin ko. Verse 12 po. Judges 12:24.
Nakikita mo po yung judges, yung buong judge. Ayan. So, nagpatayo, before pala niya, before yan. Mga sa 16. 6:24. 6:12 hanggang 24. Yan. So, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon after ng mga Israelita na mag-pray, dumulog sa Panginoon. So, sinabi sa kanya, ikaw magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa inyo. Sumagot si Gideon, kung sumasa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginagawa niya noon nang inilabas niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa mga kwento nila sa amin at ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita. 14, sinabi ng Panginoon kay Gideon, humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, pero paano ko po may liligtas ang Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manase at ako naman po ang pinakaaba sa pamilya namin. Sumagot ang Panginoon, tutulungan kita at lilipunin ko ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao. Sinabi ni Gideon, kung nalulugod po kayo sa akin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang nag-uutos sa akin. Wag po muna kayo umalis dahil kukuha ako ng ihahandog ko sa inyo. Sumagot ang Panginoon, hihintayin kita. Talon tayo sa verse 14. So nagdala siya diyan si Gideon ng batang kambing. Tapos yung sinabi niya na nanghingi siya ng sign, biglang nagliyab ng apoy yung kambing o yung karne na inalay niya. So sa verse 24, yan, diyan na siya nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, naroon pa rin iyon sa Ofra sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. So kung makikita natin dito, may pinapagawa ang Panginoon kay Gideon. Pero parang nag-hold back sa kanya na hindi niya magagawa yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Nag-aalangan siya, nag-aalala siya, nag-worry siya na baka hindi ko ito magawa. Bakit nga siya? Kasi nga daw siya yung pinakamahina. So, maraming nag-hold back sa kanya. Isa na doon yung hindi niya nakikita ang ginagawa ng Diyos sa bansa nila. Hindi dahil sa walang pakialam ang Panginoon, ha? Pero kundi dahil sa ginawa ng una niyang mga angkan. Di ba nabanggit niya nga yung kanina? Ito'y bunga ng kasalanan ng mga ninuno nila. At kung tutusin dahil ang kasalanan ng ninuno ay dapat hindi naman makakaapekto sa kanila or sa atin, kasalanan ng iba dapat hindi tayo maapektuhan. Pero ayun yung nakikita niya na dahil sa kasalanan ng mga ninuno niya, kaya hindi rin nila nararanasan yung pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. Pero ito ay isa sa naging ito yung naging pag-aalala ni Gideon. Kaya ang kasalanan talaga ang humahadlang para hindi natin makita ang pagkilos ng Lord. Kasalanan man ng iba yan, pero wag na tayo lalayo, kasalanan na lang talaga natin. Kung bakit nag-aalala ka, kasi alam mo sa sarili mo na may nagawa tayong pagkakamali. Na imbis na sana tinutusan tayo ng Lord na pumunta ka sa ganito, sabihin na lang natin na mag-pray ka. Panalangin mo yung kaligtasan ng pamilya mo. Pero dahil nag-aalala ka na kasi makasalanan si mama, nagsusugal eh. Yeah, parang iisipin mo, parang inuutosan ka na nga ng Lord, mag-pray ka lang na mag-pray, bakit mo pa aalalahanin? Iisipin yung kasalanan niya. Bahala na ang Lord na kumilos sa taong yon. Ang mahalaga, pinag-pray natin. So kung ano man yung nagagawa ng kasalanan ng ibang tao, o kasalanan na ginagawa natin, alam ng Lord na battle in life din talaga natin siya. Pero hindi siya dapat maging malaking factor para hindi natin magawa ang pinapagawa ng Lord. Kasi nga sabi ni Gideon ang Diyos ang kapayapaan. Hindi siya magbibigay ng task or hindi siya magpapagawa ng isang bagay na alam niya na hindi natin kaya. So lahat kaya talaga natin gawin niya sa tulong ng Panginoon. Kaya kailangan natin tanggalin ang bara para lubos natin makita ang pagkilos ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong bara nyo. Ako siguro bara ko, sarili ko. Wala kayong bara.
Ayun yung bara ko kung bakit nag-aalala ako, kung bakit hindi ko makita yung pagkilos ng Lord kasi nga minsan iniisip ko, yung isip ko kasi magulong, minsan naaalala ko pa rin dati kong nagagawa, or minsan naman talagang may pumapasok sa isip ko, pero kahit ano review ko, ayaw talaga mawala. Pero kailangan talaga mawala yung bara na yun para dumaloy yung kapayapaan sa puso natin. And syempre, kailangan natin mismo, tayong alamin natin kung ano yung klaseng ng bara na nakaharang sa puso natin. Huwag na natin sisihin yung kamag-anak natin, yung ninuno natin. Si ganito kasi, kasalanan to ng ninuno ko kung bakit hindi ako ganito dahil yung parang sinasabi ng sumpa na namamana-mana. And as a Christian, we believers, we don't believe sa mga sumpa. Dahil alam natin na kayang alisin or basta pinagpray natin, pinalalangin natin, mas naniniwala tayo na mas powerful ang Panginoon kaysa sa mga sumpa na yan. Kaya meron tayong mga nagagawa, so wag na natin sisihin na kasi si ganito kaya ako nakokondem Although syempre may mga part talaga nakapaligid sa atin, pero hindi dapat sila yung greatest factor kung bakit talaga tayo nahihirapan na sumunod sa Panginoon. So, dapat mind your own business. Lagi nating iisipin ang bagay na yon. At yung pangalawa, na nakakapagbibigay alala kay Gideon kung bakit hindi niya magawa yung pinagagawa sa kanya ng Lord, is yung status ng angkan or buhay niya. Di ba nabanggit niya siya daw yung clan niya, ang kanya pinaka-weakest, tapos siya daw yung pinakaaba sa mga angka niya. So, laging, kumbaga, dito talaga naman, laging sinasabi natin na mahirap ako kaya hindi ko makamit yung pangarap ko. Wala akong pambili ng ganito, wala akong pagpapaaral. So, ayun yung laging nagiging dahilan talaga natin kung bakit lagi tayong nag-aalala na hindi natin makakamit yung mga pangarap natin sa buhay. So, laging status ng buhay ang basihan ng meaning ng buhay natin, no? Pero sana hindi status ng buhay natin ang maging basihan sa pagsunod natin sa Panginoon. Mahirap or mayaman, pwedeng maglingkod sa Panginoon. May kaya, or sabihin na natin, may kotse ka man, wala kang kotse, naglalakad ka lang papunta dito, nag-aangkas ka lang papunta, walang pumipigil sa'yo. Maglingkod ka sa Panginoon. Huwag mong alalahanin na baka wala akong makain bukas, tapos magta-tights pa ako. Huwag mong alalahanin yun kasi bibigyan ka ng kapayapaan ng Lord na kapag nagbigay ka, hindi ka, kung labag sa kalooban natin ng pagbibigay sa Lord, tapos hindi ka komportable na inisip mo, nag-aalala ka na baka nga wala ka na panggastos bukas, mas maganda wag mo na lang ibigay sa Lord. Mas magkakasala ka pa doon. Mas makakagawa pa tayo ng pagkakamali. Kasi nga, kapag may pinagawa ang Lord sa atin, kapag inutusan niya tayo mag-tithes, dapat payapa tayo. At peace tayo. Na pag dinukot mo yan sa bulsa, bigay agad sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Hindi ka aalala na baka bukas wala ka nang kainin, baka bukas, okay next week, kakapusin ka na. Kasi nga, ang Diyos ang ating kapayapaan. Kung ano binibigay niya, pinapagawa sa atin, papagawa niya sa atin yan ng payapa ang ating puso, nang hindi tayo nag-aalangan or nagdududa. At alam naman natin, dahil ang Diyos ay peace, kapayapaan, sasamahan niya tayo palagi. Hindi niya tayo iiwan sa mga pagawa niya sa atin. Si Gideon, nagtagumpay sila sa mga Midianita, hindi dahil lang sa sarili nilang lakas. Kung tutusin nga, di ba, siya ay mahina, pero ano nangyari? Nagtagumpay pa rin sila. Naging payapa ang pagsunod ni Gideon kasi alam niya nga na nagpakita sa kanya Panginoon, nagbigay ng sign sa kanya, ako tong Panginoong Diyos mo, bakit nag-aalala ka? Ako ang kapayapaan. So dapat mong gawin kung ano yung pinapagawa ko nang walang pag-aalinlangan. At sabi sa Isaiah 57, "But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its water tossed up, and refuse and mud, and there is no peace, says my God, for the wicked." So ano yung sa Tagalog ay, pwedeng pakita po. 57, nila. So dito sinabi,
Pero ang masasama ay walang kapayapaan. Para silang alon sa dagat na nagdadala ng mga putik at mga dumi sa dalampasigan. Ang taong masama ay hindi mabubuhay ng payapa. Iyan ang sinabi ng aking Diyos. So, kaya kung masama ang isang tao, expect na natin na wala silang kapayapaan. Kasi wala sa kanila ang Panginoong Diyos. Pero tayo na nasa sa atin ng Lord, may kapayapaan tayo. Kahit na anong pagsubok, anumang yung pinagdadaanan natin, alam natin na may sagot, solusyon ang Panginoon palagi. At may mga tao na pumupunta sa isang lugar, di ba, para lang makaranas ng kapayapaan. Nag-i-invest sila, gumagastos ng 100,000, gumagastos ng libo-libong pera para lang makaranas ng kapayapaan. Pero may mababalitaan tayo na bigla na lang nagpakamatay, ang yaman-yaman pero bigla na lang mababalitaan na wala namang sakit pero biglang namatay. Pero parang nakaroon lang sa social media, saya-saya niya, nakakapunta siya ng malalayang lugar, ganyan. Pero magugulat ka, bigla na lang mababalitaan na, yun nga, patay na pala. O kaya may iba naman na kausap mo, ang saya-saya, pero deep inside pala, mababalitaan mo na meron pala siyang matinding pinagdadaanan. So iba-iba, at may mga tao talagang grabe kung mag-invest para sa kapayapaan, pero buti na lang tayo, ni piso, wala tayong kailangang gastusin. Prayer lang. Lapit lang tayo sa Panginoon. Siya ang kapayapaan natin. Dahil nga sabi nga, Jehovah Shalom. Ako pa naman ay isang kuripot na tao. Kaya nung kami ni Pastor Louie, may lugar kami pinupuntahan after ng every Thursday, kasi walang gawain nun sa church natin, may dinadaan lang kaming lugar dyan na pinupuntahan. Ganda, ang payapa niya. Wala kaming ginagastos. Ay, hindi, parking pala. Nagpa-park kami ng sasakyan. Pero naghahanap kami ng lugar na walang parking para asing wala kaming gagastusin. Talagang, siguro yung nga, ang namin, every week man lang, makapaglakad-lakad kami sa payapang lugar, mag-usap-usap, ganyan. Parang magmuni-muni. Kaso minsan, hindi kami makaramdam ng kapayapaan kasi nakakakita kaming mayayamang tao. Yung mga mayayaman na maglalakad sila ng, minsan may nakita kami naka-coat, basta ang formal niya, tapos naka-chinelas. Pero wala siyang dalang bag. Pero makikita mo na mayaman talaga eh. Alam mong mayaman siya eh. Kasi lugar na yon, alam ko pang mayaman ata yung kami nga lang. Yung naglalakad doon ni Pastor Louie na simple lang, ganyan-ganyan lang kami, tapos kwento-kwentuhan lang kami. Holding hands while walking. So, gano'n, naglolo ka, nag-aasa, ganyan. So, parang gusto lang talaga din namin ng kapayapaan minsan. Kahit every, Thursday lang talaga. Tapos, yun, may, minsan na-attend siya nung gawain nila sa LIJ every, Thursday, 7:30. Tapos ako naman, higa ako doon sa may, parang, grass field. Doon para lang makikinig, upo. So, talagang, may mga tao talaga na nagde-desire ng kapayapaan. Kasi nga siguro talagang gusto natin minsan umalis man lang kahit ilang oras, makaramdam man lang ng tahimik na lugar. Matahimik, wala ka narinig na bunganga na ganito, yung mga sermon ng ganito, ganyan. Wala ka marinig na reklamo. So hindi madamot ng Lord eh. Hindi niya tayo, hindi niya tayo pinuprovide na maranasan yung kapayapaan eh. Andiyan lahat ng resources eh. Yes, sabi nga namin sa inyo, hindi kami gumagastos para maranasan yung kapayapaan eh. Kung kayo ay gusto niyo ng kapayapaan, kayo yung, pwede kayong mag-isip ng ibang way kung paano niyo siya gustong maranasan. Kasi kami, yun nga yung gusto namin, ayun yung way namin para mas lalo namin maranasan yung Panginoon, ma-feel yung presence niya. So, ayun yung way namin. And sa atin, mga Christian, dahil resourceful naman tayo, so, kahit pwede. Hindi madamot ang Lord nga eh. So, pwede natin siyang maranasan yung presence niya through prayer. May iba nga, uupo lang, pipikit lang, tapos bigla na lang silang marerefresh, bigla na lang ma-energize. O okay na ako, pwede na ako ulit sumabak sa gera, pwede na ako sumabak sa battle sa buhay kasi nga, naranasan o naramdaman ko na kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. So,
ayun lang, ayun yung way, pumuntat lang tayo sa Panginoon, sa presensya niya, at agad natin itong matatagpuan. Dahil nga, Jehovah Shalom, no need to para mag-expend ng sobrang matataas na na amount para lang maranasan. Only lang, one pray away lang ang Panginoon. Lang sa pamamagitan ng pagluhod pagpikit lang yan. So, mararanasan natin ang kapayapaan. Kahit hindi tayo mayaman, dahil mabuti naman tayo at mababait naman tayo. Sabi nga, di ba, ang Lord ay hindi malayo sa mga mabubuting tao na gumagawa ng kanyang kalooban. So, Jehovah Shalom. At last natin, Jehovah Nisi. Ito yung hindi ko madalas din naririnig dati. Pero ang ibig sabihin ng Nisi means the Lord is our banner, mighty warrior, and victory. Nes banner, sometimes translated as a pole. So, siya? Yung banner, madalas siya nakikita kapag welga. Diba? Sa welga, nakikita kung nilalagay nila doon kung ano yung mga pinaglalaban nila, kung kaninong grupo sila nakabilong. Tapos sa mga sport fest naman, nakalagay doon kung yun nga, sino yung sinusuportahan nila, kung sino yung mga, yung team nila, yung kagrupo nila. And itong Jehovah Nisi, the Lord is our banner. Itong that name proclaims God's leadership and the protection of His people. So yun nga, madalas na siya makikita sa mga rallies, sport events. Tapos sa panahon noon, pag naglalaban ng isang bansa, naglalaban ng dalawang bansa, naglalagay sila ng banner para yung mga soldiers nila, pag nakikita nila yon, makakapagbigay sa kanila ng hope and encouragement na meron silang kasama sa kanilang laban. Kasi hindi naman lahat, syempre pag sumabak sa battle, hindi lahat pinapadala or nakikipagdigmaan. May mga naiiwan, parang bantay. So, yung mga naiiwan na yon, sila yung naglalagay ng banner. Tapos nilalagay nila yung team nila para every time na yung mga soldiers nga nakikita, at least alam nila kung ano yung pinaglalaban nila, meron silang kakampi, meron silang kasama na na humaharap sa battle na yon. At itong Jehovah Nisi, isang beses lang din siyang nabanggit sa Bible. Binanggit siya ni Moses. Makikita natin ito sa Exodus 17, kung saan nakipaglaban sina Joshua sa mga Amalekita. So ito, and Moses built an altar and named it Yahweh is my banner. So ito yung time na nakipaglaban sila Joshua sa mga Amalekita. Bali, habang nakikipaglaban sila Joshua sa Amalekita, si Moses ay inutusan ng Lord na itaas niya yung tungkod para habang nakikipag-battle sila, so every time na binababa or nabababa ni Moses yung tungkod, yung kamay niya, natatalo yung mga, yung sila Joshua. So, syempre, buong araw yun nakikipaglaban. Mangangali talaga si Moises. So, ang ginawa ni Aaron, siya ni Hur, babasa ni Hur, na kasama ni Moses, pinaupo si Moses sa isang bato para hindi mangalay. Tapos kapag nangangali ulit si Moses, ang gagawin nila, iaangat nila yung kamay ni Moses, parang tutulungan or aalalayan. Para hanggang sa matapos lumubog yung araw, matapos ang laban, nagtagumpay sila. At after ng battle nila, yun na nga, nagtayo si Moses ng altar at inilagay ang pangalang Jehovah Nisi bilang palatandaan at paalala na ang Diyos ang nagtagumpay at nagpapatagumpay sa kanila. At pinakita, sa pamamagitan din ng banner na yon, paalala sa kanila yon na ang Diyos yung naging hope and encouragement nila during that battle. Nakita nila or alam nila na ang Lord ang kasama nila nung humarap sila sa battle. So, the Lord is my banner was also a way para i-identify nila, identify yung sarili nila bilang follower ng Lord God. So, ang Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan sa lahat, sa ating lahat. So, as we can see, ang mga Israel that time, nung nakipaglaban sila sa mga Midianita, wala silang
kaalam-alam. Kasi galing sila sa pagkabihag sa Egypt eh. So, di ba nung nasa Egypt sila, ang ginagawa lang nila, magtayo ng templo ata yun. Tapos, basta naging alipin sila. So, hindi sila na-train para makipaglaban. Tapos, nung nilabas sila sa Egypt, bigla na lang sila sa sabak. So, nagulat sila. So, wala silang training, hindi sila equipped para makipaglaban. Dahil nga, hindi naman sila talaga mga sundalo or hindi naman sila talaga mga army para makipaglaban. Pero hindi sila pinabayaan ng Lord. Hindi sila pinabayaan sila Joshua. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Nagtagumpay nga sila sa laban. At sa battle na kinaharap nila, may ginamit din ang Panginoon. Sila Moises, Aaron, at Hur. Ibig sabihin, we can depend sa Lord. We can depend on God sa victory, for victory. But we must do our part pa din. Lagi pa rin may cooperation yan. Sa lahat ng ginagawa ng Lord, He needs our cooperation. At yun nga, tinaas ni Moses ang tungkod para yung panangali siya, tutulungan siya, alalayan siya ni Aaron tsaka Hur, na makikita natin dito, ang tagumpay ay nakakamit din ng sama-sama. So, ang Lord ang magbibigay ng victory. So, kapag may kasama ka, pwedeng gamitin ng Lord yan para makamit natin ng victory. Hindi siya dinesign or hindi siya inilagay ng Lord na makasama mo dito para lang etsopera or parang deadmahin mo lang. May part din siya at ginagamit din siya ng Lord para ma-achieve natin yung goal natin. Dito sa church natin. Kung wala rin tayo, kung pastor lang, tas walang mga musicians, though kaya naman ng pastors natin na mag-glorify, mag-worship sa Panginoon na mag-isa, pero mas maganda pa rin kung merong worship team na parang magbibigay na matutugtog kasi dahil mas feel natin, 'di ba, umawit, magbigay ng worship sa Lord kapag may music, meron tayong sinusundan, may kanta, may tugtog, may sumasabay sa atin. Kasi mas nabuboost din yung confidence or yung mas na-encourage din tayo, napapurihan din ng Panginoon. So hindi siya dinesign ng Lord, yung member o yung katabi mo, lang wala lang. Dinesign siya ng Lord para makatulong din natin. Gaya ni Aaron tsaka Hur, andito tayo para alalayan ang isa't isa. At pag inalayan natin ang isa't isa, kung meron mang gustong na magpukpok, maggiba, magsimula na ang church renovation, pwede naman, hinihintay lang namin ang inyong ang initiative nyo para masimulan na natin ang pagpapatayo ng simbahan. Kasi kapag nasimula na yan, tuloy-tuloy na yan, for sure. Unti-untiin lang natin. Siguro simulan natin sa mga semento. Simulan natin sa puso. Kasi kung wala tayong puso, di ba? Parang it's useless na magsiserve tayo or magbibigay tayo ng gamit, ng mga materials, tapos dabag naman sa puso. So, puso, tapos pera, yan, tapos kahit na magkano, tapos simulan natin sa mga maliit na bagay, tapos isip na rin tayo ng mga paraan para makatulong. Maraming way para makatulong tayo at sama-sama natin makakamit yung church renovation. And I'm praying and hoping na this year, at alam ko kayo din naman nananalangin na sana nga ngayong taon gawin ng Panginoon ang ating church renovation. So, may mga battle tayo as a group and as an individual. So, sa kanila, Gideon, nila Moises, sila Aaron, ang battle nila is as a group. So, napagtagumpayan nila yon as a group. So, as an individual, lahat naman tayo may battle sa buhay. At minsan, tingin natin na hindi natin siya mapagtatagumpayan kasi nga, minsan, first time natin siya na-encounter, gaya ng mga Israelita, first time lang nila makipaglaban, hindi nila akalain na magtatagumpay pa sila. At minsan, ganun din na hindi mo masukat akalain na mapagtatagumpayan mo, pero magugulat ka, nandun ka na sa punto na matagumpay ka na. At yun gusto kong pagsalamat sa Panginoon. Kasi gusto ko ipagpasalamat sa Panginoon kasi
yung victory na ibinigay sa akin ng Lord, hindi ko siya sukat akalain talaga. No? Naiiyak. Hindi kasi, syempre, hindi nga, 10 years na akong graduate, 2014, tapos, 2014, tapos, yun nga, ilang taon na akong HR. Tapos, sa loob ng 6 years ko na HR, 6 years ata, basta kasi may iba akong naging work eh. Hindi ako na-promote, wala akong promotion kasi yung mga company na napapasukan ko talaga, mga pangit, mga illegal. Minsan naman, parang, ang tawag yung parang, wala ba sana sila mga extra, kanwan, may gustong i-promote, ay may i-hire sila supervisor, mga manager, laging outside, external hiring. So, ganun nangyayari. Tapos nga, ang dami ko talagang company na napasukan, hindi ako nagsisisi. Kasi ang dami ko natutunan talaga sa mga company na yung iba, inisip ng mga kapatid ko na parang, palipat-lipat ka, wala ka ng permanent na work. Laging 2 years, 1 year. So, ganun lang. Pero, nagulat ako this year. Nagpe-pray kasi ako sa Panginoon. Tapos parang, basta nagulat lang ako na na may company ako dati na pinasukan. Tapos, in-reach out ko lang naman. Tanong ako sa kanya kasi nakita kong hiring. Tapos nagulat akong in-offer sa aking trabaho, HR head. Na parang sabi sa isip ko, alam niyo na hindi ako dumaan ng supervisor, ng officer. Tapos manager agad ibibigay sa akin ng Lord. Parang, sino ako? Parang, sa loob ng, sa loob ng 10 years, alam ko naman sa sarili ko na ibinigay ko yung best ko dati sa mga trabaho ko. Actually, sabi ko, to God be the glory, lagi ako napupuri ng mga manager ko. Yun nga, nag-resign ako sa akong company, ayaw talaga akong bitawan. Pero dahil nga, kasi nga, nasa tondo na ako, na-let go niya ako. Tapos nagulat na nga lang ako, bigla na lang in-offeran ako ng HR head. Ay, kung kapal naman ang mukha ko, Lord. Hindi nga ako naman ng supervisor, ng officer, tapos bigla mo kung gagawing manager. Tapos last week naman, may kaibigan yung ate ko. Chinat din ako, sabi niya sa akin naman, Vanna, hiring daw ng HR manager yung company friends na kilala niya. So, kinukuha din akong HR manager noon. Din yun, parang pioneering. Magpa-pioneer ako ng company. So, napapaisip ako, Lord, sino? Sino ibibigay? Masyado namang generous mo naman magbigay ng victory after nung mga battles na pinagdaanan ko. Kasi, kung matatandaan nyo, 2018 tsaka 2019, ayun naging parang hardest life ko na ginawa ko yung best ko, pero meron akong manager na inendo ko nun. Kasi ayoko kasi talaga nag-overtime sa work. Talagang, kasi ako yung tipo ng tao na pag may gagawin ako, tatapusin ko. Hindi ako nakikipagkwentuhan, tatapusin ko siya. Anong gagawin ko kung tapos ko na yung trabaho ko? Gusto nilang mag-stay pa ako. Nakatira na ako nun. Ang work ko Binondo, tapos nakatira ako sa Cavite na nun. So gabi na, parang ayoko nag-extend kasi nga layo ng bahay ko. Tapos biglang may pinasukan akong company na illegal. Yung ako din dapat magse-set up ng company, magre-register sa mga government. Tapos bigla na lang ako tinanggal kasi nga hinahanapan ko sila ng mga documents kung totoo sila. So dahil illegal nga silang ginawa, tinanggal ako. So grabe nangyari sa akin ng 2018, 2019. Sabi ko, parang ang hirap mag-apply na ng trabaho ng ganun yung yung history ko. May 6 months, may 4 months. Sa ganun ang kaikli yung naging trabaho ko noon. So sabi ko, parang Lord, paano kaya ako makaka-apply nito? Ang pangit talaga pag ini-interview ako, bakit ka ganyan, bakit ka lumipat, ganyan. Though valid yung reason ko, syempre di nila maintindihan yun. Kaya sabi ko sabi ko magti-30 na ako, Lord, ayoko na sanang umalis ng trabaho ko kung hindi lang din naman ako mapro-promote. Okay na akong magstay dito sa company ko ngayon, tumanda ako diyan. Pero paano kung yun nga, yung promotion, tapos yung growth na hinahanap ko, so parang it's useless. Kaya nagulat na lang talaga kami, yung last week nga, na yun yung in-offer sa akin nung dati kong boss, na ganung position. Tapos recently nga, bigla na naman din ako message na gusto kong kuning HR manager. Kaya sabi ko yung victory talaga, grabe si Lord, napaka-generous niya magbigay ng katagumpayan. Basta lang talaga, matuto tayong sumunod sa Panginoon. Hindi ko sinasabing perfect ako, kasi ako din naman talaga, alam ko sarili ko na may mga
spiritual battle ako na pinagdadaanan na ang hirap din talagang bitawan, stronghold yan eh. Pero siguro, pag nakikita ng Lord yung desire natin na gusto rin naman talaga nating bitawan yon, talagang mahirap lang talaga, basta pero makita niya yung desire natin, hindi niya tayo pababayaan. Pagtatagumpay rin niya pa rin tayo sa battle na yon. Kaya yung battle ko na yon, sobrang ang hirap nun, pero salamat sa Panginoon kasi this year talaga, naniniwala ko na ito yung way ng Lord para lalo ko siyang mapapupurihan. Ayoko isipin na, syempre pag manager ka, yung time mo, kumbaga, marami kang isipin, marami kang gagawin. Kumbaga, problema ng ibang tao, problemahin mo. Problema ko na nga yung sarili ko. Problema pa ako sa iba. Problema ko na nga si pastor. Problema ko na nga yung church na. Yung pastor no? Pero, kasi ko, Lord, ang dami mo naman binigay sa akin. Parang grabe naman yung... Pero ayoko siya isipin na, at hindi ko talaga dapat isipin na, pagsubok yun eh. Inisip ko siya as victory talaga na, basta nagpursige ka, meron kang aanihin eh. Matagal ko man siyang inani, pero at least, di ba, nag-ani ako. At alam ko na may aanihin din kayo ang ating simbahan sa pamamagitan ng mga tithes natin, offering natin. Hindi man siya instant na nakikita yung bunga. Meron bunga. Darating at darating yan. Ilang years dumating, pero it doesn't mean na hindi na siya darating. Magtatagumpay pa rin tayo sa buhay. And sige, palakpakan natin ng Panginoon Diyos. Okay. So, yan, may mga spiritual battle tayo at yung greatest battle daw ng mga tao ay ang kamatayan. Siguro, nung unbeliever tayo, kamatayan talaga ang greatest battle natin. Yung takot na takot tayo mamatay kasi nga, alam na, hindi pa tayo sigurado kung saan tayo pupunta. Pero sa ating mga Christian, there is no fear of death. Dahil Christ conquered death on the cross and gave us eternal life. At yun nga yung ginagawa natin resurrection. Pag-alala na siya nabuhay, hindi siya nanatiling patay, nabuhay siya after 3 days. At sa pamamagitan nun, tayo din ay nagkaroon ng eternal life sa Panginoon. You have victory over death because Christ has given you eternal life. So bakit tayo matatakot na mamatay? Dahil ang kamatayan nga naman talaga ang doorway para makita na natin ang ating Panginoong Diyos. Sa mga unbeliever, lahat ng effort na ginagawa nila para lang hindi mamatay. Nagpapaka-healthy sila, nag-gym, nag-exercise, nagpapabotox, nagpapabata. So lahat ginagawa nila para lang mapaikli yung kamatayan nila, no? Pero tayo, mas gusto nating mamatay na, di ba? Minsan, pag nandiyan na yung problema, Lord, ayoko na. Kasi nga, alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin kung saan tayo patungo. Kaya lang naman sila natatakot kasi nga, hindi sila sigurado kung langit or impyerno sila. Alam naman natin sa impyerno, mas mainit pa sa panahon ngayon. Pero tayo, ang mga anak ng Lord ay hindi natatakot. Ang kamatayan daw talagang doorway para makapasok tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. And sabi sa Deuteronomy 24, "For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemy, to give you the victory." So ano bang mga enemy yan? Nakikita man yan? Kapitbahay man yan? Enemy man yan na hindi nakikita? Yung mga pangungupit, pagsisinungaling, ano man yan, malilit na bagay man yan. Tutulungan daw tayo ng Lord, paglabanan, pagtagumpayan ang ating mga pagsubok na yan. And you have victory over sin because Christ has set you free from the power and penalty of sin. Dahil ang Diyos, He has set us free. You have victory over the old habits and temptation that once held you down. Yung mga stronghold natin, dapat hindi na siya stronghold. Hold na lang yan. Humahawak na lang sa atin yan, pero hindi na siya stronghold. Pwede mo na yung bitawan, pwede mo nang pakawalan. Kasi nga, sabi nga, binigyan na tayo ng Lord ng katagumpayan para mapaglabanan yung mga flesh natin.
And sabi sa Romans 8:37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. So ibig sabihin, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang siyang nagbibigay katagumpayan pa rin sa atin. Kung ako man ay nakatanggap ako ng promotion, I believe hindi siya sa akin nanggaling. Dahil sabi ko sa inyo, tamad ako. Hindi talaga, ayoko nag-iisip, ayoko nag-overtime. Wala ko talagang kakayanan para gawin ang bagay na yon. Hanggat maaari, pag 6, 5:58, nakapatay na PC ko talaga. Totoo yun, nakapatay na PC ko. Hindi na ako nagtatrabaho. Tapos pagka 6 na, katungtong ng 6, aalis na ako niyan. Talagang iwan ko na, bye ma'am, gaganyan na ako. Ingat po ma'am, see you tomorrow. So ganun akong tao. Wala talaga, hindi talaga. Pero kung ano man yung katagumpayan ko ngayon, naniniwala ko nagmula sa Lord yun dahil mahal niya ako. Mahal niya tayo kung bakit niya tayo pagtatagumpayin sa buhay natin. So last natin, pwede na pong tumayo ang ating worship team. Basahin natin, ito yung thought of the day. Thought of the day, pero ang haba, no? So isa sa katagumpayan bilang Kristiyano ang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ito'y tagumpay na nagmula at sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, kaya magpatuloy tayo sa pagpapalinis sa Panginoon at huwag mag-alala pa dahil kasama natin ang banal na Espiritu na iniwan sa atin ng Panginoon. May battle in life ka ba? May pinagdadaanan? So, lagi mo lang banggitin ang pangalan ng Panginoon. Lagi lang natin in honor yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. At for sure, na wala tayong laban na hindi natin mapapanalo dahil kasama natin siya. You are not alone, mga kapatid. Minsan nararamdaman natin na parang mag-isa lang tayo pero ang dami naman natin sa bahay. Parang, ang dami namin, pero bakit feel ko nag-iisa ako? Siguro kasi kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Though meron na tayong Panginoon, sa buhay natin tinanggap na natin siya, mas maganda na everyday nating inaalala at tinatanggap ang Panginoon sa buhay natin. Dahil hindi tayo naniniwala sa once saved, you are saved. Dahil everyday is a new day na dapat nating kinakaharap. Every day, meron tayong battle na dapat minaglalabanan at dapat din natin pinagtatagumpayan. So, ang Diyos, our Yahweh, He is our banner and He will give us hope and encouragement. Dahil tayo ay Kanyang mga anak, minamahal niya tayo, minamahal Kanya kapatid. Kung natatakot ka na sumubok, lumaban sa buhay, hindi Kanya pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kaya dapat ngayon, na narinig na natin ang mensahe ng Panginoon, pasalamatan natin siya. Hindi pa man natin nare-receive yung pagpapala or yung pinagpipray mo sa Panginoon, dapat i-claim na natin sa Panginoon. I-claim na natin. Ngayon, katay natin yung salamat Panginoon bilang pagpapasalamat natin sa Lord